Noong 1906 sa Oklahoma, sinusubukan ni Brannigan na tumakas mula sa tatlong lalaking may suot na sheriff badge na sina Dugan, Stilwell, at ang kanilang pinuno na si Ketchum. Kahit gaano pa siya kabilis tumakbo, si Brannigan ay tinamaan ng bala at nahuli pa rin. Sinipa siya ni Ketchum ng ilang beses at tinatanong ang lokasyon ng ibang lalaking hinahabol nila, ngunit hindi umaamin si Brannigan. Ikinagalit ito ni Ketchum kaya itinali niya si Brannigan sa isang kabayo at kinaladkad siya sa lupa hanggang sa wakas ay magsalita siya na ang lalaking hinahanap nila ay pumunta sa silangan. Pagkatapos, sa halip na palayain siya ay pinatay niya si Brannigan. Samantala, ang matandang si Henry McCarthy at ang kanyang binatilyong anak na si Louis ay nagtatrabaho sa kanilang sakahan. Si Henry ay lumaki sa New York at naglakbay sa buong lugar bago nanirahan bilang isang magsasaka sa Oklahoma. Nakalulungkot dahil nawalan siya ng asawa dahil sa sakit na tuberculosis, ngunit ang kanyang kapatid na si Al ay madalas na pumupunta sa kanyang lugar upang tulungan siya bilang tiyuhin ni Louis. Ang kanilang buhay ay mapayapa at kaaya-aya, ang tanging bagay lang na madalas na nagiging sanhi ng pagtatalo ay ang pangangailangan ni Louis na maglakbay at matutong gumamit ng baril, ngunit hindi rin siya pinapayagan ni Henry. Maaga pa lang nang bigla silang makakita ng nawawalang kabayo na may bahid ng dugo at walang sakay. Habang dinadala ni Louis ang natatakot na hayop sa bukid, kinuha ni Henry ang kanyang sariling kabayo at umalis upang imbestigahan ang lugar at sa kalaunan ay nakahanap ng isang walang malay na lalaki na nasa lupa. Curry ang pangalan ng lalaki at nabaril siya sa balikat kaya tinakpan ni Henry ng putik at panyo ang sugat, pagkatapos ay nakahanap siya ng baril at isang bag na puno ng pera dahilan para maisip niya na may problemang nangyayari kaya ayaw niyang madamay. Gayunpaman, bahagya siyang lumayo ng ilang hakbang bago siya nakaramdam ng konsensya para sa lalaki kaya bumalik siya. Pagbalik doon ay kinuha niya ang lahat ng mga bagay, at pagkatapos tanggalin ang anumang patunay na naroroon si Curry ay dinala niya siya pabalik sa bukid. Nagtulungan ang mag-ama at inilagay si Curry sa isang kama at nilinis ang kanyang sugat, sa sandaling sumapit ang gabi ay kinuha ni Henry ang baril at ang bag na may pera upang itago ang mga ito sa isang lihim na kompartamento sa kanyang aparador. Hindi niya alam na si Louis ay sinisilip siya sa ilalim ng pinto. Kinaumagahan ay naisip ni Henry na hindi gagaling ang sugat kung hindi nila matatanggal ang bala kaya pupunta siya sa bayan upang tumawag ng doktor, pero bago umalis ay itinali niya si Curry sa kama at iniwan ang kutsilyong ginagamit niya sa paghiwa ng lubid sa mesa. Nang makaalis na siya ay pumunta si Louis sa cabinet ni Henry para tingnan ang nakatagong gamit. Matapos makita ang pera sa bag ay kinuha niya ang baril at dinala ito sa labas upang magsanay na bumaril, bagaman inabot siya ng ilang pagsubok bago tinamaan ang kanyang target. Sa likod ng bahay ay naririnig ni Curry ang mga putok habang siya ay natutulog at napapanaginipan niya ang gabing nasusunog ang kanyang bahay at pinatay ang kanyang pamilya habang sinasabihan siya ng salarin na manahimik. Di nagtagal ay bumalik si Louis upang ibalik ang baril sa aparador at kinuha ang pagkakataong ito upang buksan ang isang kahon na itinago ni Henry doon matagal na panahon na ang nakalipas. Sa loob ay nakakita siya ng isa pang baril at isang bungkus ng mga papel ng pahayagan na nagbabanggit ng iba't ibang krimen. Samantala habang papunta sa bayan si Henry, nadiskubre niyang si Ketchum at ang kanyang mga tauhan ay sinusundan ang bakas na naiwan ni Curry. Si Stilwell ay napakahusay dahil napansin niya na may nagtakip sa mga bakas ni Curry, kaya ngayon ay alam na ng tatlo na may tumutulong sa kanilang target. Ang mga lalaking ito ay nakarinig ng ilang ingay na nanggagaling sa matataas na damo dahilan para magpaputok sila ng baril, ngunit sa kabutihang palad ay nakatakbo na si Henry bago pa nila siya matagpuan. Pagbalik sa bukid ay napansin ni Louis ang isa sa mga tali sa mga kamay ni Curry na medyo maluwag, at ang kanyang kabilang kamay ay natatakpan ng kumot. Nang tanggalin ni Louis ang kumot na yun ay natuklasan niyang wala na ang tali, kaya sinamantala ni Curry ang pagkakataong itigil ang pagpapanggap na tulog siya at pinalaya ang sarili. Kinuha niya ang kutsilyo sa mesa at tumalon kay Louis na sumumpa na hindi niya ito sasaktan at gusto lang niyang makuha pabalik ang kanyang bag. Sa sandaling yun ay bumalik si Henry at sinipa si Curry bago ito sinuntok hanggang sa mawalan muli ng malay, pagkatapos ay itinali nila si Curry sa isang upuan at maya-maya ay ginising siya. Ang desisyon na tumawag ng doktor sa bayan ay masyadong mapanganib, kaya si Henry ay gumamit na lang ng isang pinainit na kutsilyo upang tanggalin ang bala mula sa sugat ni Curry habang nagtatanong ng ilang mga bagay. Nanginginig at umiiyak sa sakit na sumagot si Curry na isa siyang mambabatas at dapat nang umalis sina Henry at Louis bago pa maging huli ang lahat. Naalis na ang bala ngunit bago pa makapagtanong si Henry ay dumating na si Ketchum at ang kanyang mga tauhan sa labas ng bahay.
Kinuha ni Henry ang baril ni Curry at naamoy na may gumamit nito, kaya nilagyan niya uli ito ng bala bago lumabas. Ipinakilala ni Ketchum ang kanyang sarili bilang isang sheriff at ang kanyang mga kasama bilang kanyang mga kinatawan. Pagkatapos ay ipinaliwanag na hinahanap nila si Curry na isang mapanganib na kriminal at isang mamamatay tao na nagpapanggap na isa ring sheriff. Dahil nagtataka tungkol kay Henry, nagsimulang magtanong sa kanya si Ketchum tungkol sa kanyang personal na buhay na mas lalong nagkaroon ng espesyal na interes nang marinig niya ang kanyang pangalan na McCarthy dahil may isang kriminal maraming taon na ang nakalipas na may ganoon ding apelyido. Sinabi ni Henry sa kanila na wala siyang pamilya kaya hindi ito maaaring maging kamag-anak niya, at wala rin siyang nakitang angkop sa paglalarawan kay Curry kaya pinaalis na niya ang mga lalaki. Bago umalis ay pinaalalahanan siya ni Ketchum na mag-lock ng kanilang mga pinto ngayong gabi, pagkatapos ay bumalik si Henry sa bahay at sinampal si Louis dahil sa paggamit ng baril. Gusto lang malaman ni Louis kung ano ang pakiramdam ng gumamit nito dahil siya lang ang nag-iisang lalaki sa lugar na hindi tinuruan na magpaputok ng armas, kaya kinailangan niyang turuan ang sarili. Muli siyang sinampal ni Henry dahil dito, kaya ininsulto siya ni Louis at tinawag siyang walang kwenta na sinasabing may iwan si Henry na mag-isa para mamatay dahil aalis siya sa bukid sa tamang panahon. Dahil ayaw isipin ni Henry kung gaano kasakit ang mga salitang yun, muling nagtanong si Henry kay Curry. Ipinaliwanag nito na siya ang tunay na sheriff at ang tatlo ay mga magnanakaw sa bangko na nagnakaw ng mga badge mula sa mga kinatawan ni Curry matapos silang patayin. Nabawi niya ang pera ngunit nasaktan siya sa proseso, kaya nawalan siya ng malay at nahulog sa kanyang kabayo habang tumatakas at nagising na lang na nasa kanilang bukid. Kung bakit hindi binaril ni Ketchum si Henry ay isang misteryo kay Curry, ngunit sigurado siyang babalik sila. Samantala, pinag-uusapan ni Ketchum at ng kanyang mga tauhan kung ano ang gagawin. Hindi sila naniniwala kay Henry at nagtataka sila kung bakit niya tinutulungan ng isang estranghero, marahil ay inalok siya ng malaking pera. Hindi maintindihan ni Dugan kung bakit hindi nila siya binaril dahil tatlo sila laban sa isa, kaya ipinaliwanag ni Ketchum na may kakaibang nangyayari. Hindi niya iniisip na ginagawa ito ni Henry para sa pera, at hindi niya eksaktong hawak ang baril na tulad ng isang magsasaka. Ang kailangan nilang gawin ay mangalap muna ng ilang impormasyon, kaya babantayan ni Dugan ang bukid habang si Ketchum at Stillwell ay magtatawag pa ng ilang kasama at bibisitahin si Al. Sumapit na ang gabi at pinapasok na ni Henry si Louis sa loob bago niya tapusin ang kanyang mga gawain sa bukid dahil masyadong mapanganib na manatili sa labas sa gabing ito. Nang maglaon, si Henry mismo ang nagpakain kay Curry ng sopas dahilan para magreklamo si Curry na siya ay nakagapos pa rin. Upang makita kung mapagkakatiwalaan niya siya, tinanong ni Henry si Curry ng ilang bagay tungkol sa kanyang nakaraan. Sinabi sa kanya ni Curry ang lahat ng mga taong nakatrabaho at nakasama niya, mga pangalan na naaalala ni Henry mula sa kanyang mga paglalakbay. Humihingi din siya ng paumanhin sa ginawa niya kay Louis, na sinasabing natakot at nalito lang siya nang magising siya sa isang kakaibang lugar. Sa oras na yun ay parang may naaalala si Henry, ngunit itinanggi niya na nakilala niya si Curry noon kaya nagpasya siyang palayain ng isa sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay iniwan ni Henry ang kanyang baril sa mesa at pinuntahan ang kanyang baso. Ito ay isang pagsubok upang makita kung kukunin ito ni Curry ngunit hindi nito ginawa. Sa halip, si Curry ay patuloy na nagkukwento kay Henry mula sa kanyang nakaraan, kasama ang oras na nakita niyang binaril ang kilalang si Billy the Kid. Boses ni Billy ang narinig ni Curry sa panaginip niya kanina. Ang pakikinig sa mga kwento at ang makitang hindi kinukuha ni Curry ang baril ay sapat na para magtiwala si Henry sa kanya. Pinalaya niya ang kabilang kamay ni Curry, ibinalik sa kanya ang kanyang baril, at sinabihan siyang umalis sa kanyang bahay bago bumalik ang mga kriminal. Gayunpaman, hindi na nila napag-usapan pa ang bagay na ito dahil sa oras na yun ay sinimulan silang barilin ni Dugan mula sa bintana. Umupo si Curry at dumating si Louis upang tingnan kung ano ang nangyayari, na sa proseso ay natamaan ng bala sa braso. Dahil masakit pa rin ang kanyang sugat, nawalan ng malay si Curry kaya kinuha ni Henry ang kanyang baril habang si Dugan ay palihim na pumasok sa ilalim ng bahay habang binabaril ang sahig sa tuwing gumagalaw si Henry. Nagpasya ng isang plano si Henry at ibinigay ang baril sa kanyang anak na may ilang mga tip sa pagbaril, bago inihagis ang isang libro sa sahig upang linlangin si Dugan sa pagbaril sa direksyong yun habang siya ay tumatakbo sa kabilang direksyon. Matapos kunin ang kanyang rifle, lumabas si Henry at nagsimulang bumaril sa ilalim ng bahay hanggang sa lumabas si Dugan at mabaril sa binti. Si Henry ay lumapit sa kanya at sinubukan na magtanong ng ilang impormasyon, ngunit dahil tumanggi si Dugan na makipag-usap ay pinatay siya nito. Upang mawala ang bangkay,
Ipinakain niya ito sa mga baboy matapos mapansin ang marka ng gang sa balat ni Dugan. Pagkatapos ay nilinis ni Henry ang sugat ni Louis habang iniiwasan ang mga tanong nito tungkol sa kanyang nakaraan. Pakiramdam ni Louis ay hindi siya iginagalang ng kanyang ama, kaya dapat ay huwag niya ring asahan na igagalang niya siya bilang kapalit. Matapos suriin si Curry na muling napapanaginipan ng sunog, lumabas si Henry dala ang kanyang rifle at naghintay para sa pinakamasamang mangyayari. Pagdating ng umaga ay umalis si Al upang manghuli ng ibon, na nagpadali kay Ketchum at Stilwell na mahanap siya. Gusto nilang malaman ang higit pa tungkol kay Henry ngunit tumanggi si Al na sagutin ang kanilang mga tanong, sa sandaling sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili ay pinatumba nila siya. Pagbalik sa bukid ay tinulungan ni Henry at Louis si Curry na magbihis para makaalis na siya gayunpaman, halos hindi makalakad si Curry at hindi niya rin kayang sumakay ng kabayo kaya sinabihan niya silang umalis habang siya ay mananatili doon upang tapusin ang mga bagay. Gusto rin ni Louis na manatili at ipagtanggol ang kanyang tahanan, ngunit sumang-ayon si Henry kay Curry at inihanda ang kanyang anak na umalis. Sa kasamaang palad nang nakarating na sila sa labas, may isang masamang sorpresa na naghihintay para sa kanila. Si Ketchum at Stilwell ay bumalik na may kasamang isang grupo mga armadong lalaki na kanilang inupahan. Bumalik ang mag-ama sa loob habang inaalok sila ni Ketchum ng isang panukala, kung ibibigay niya sa kanila si Curry ay papayagan niya silang umalis ng walang sugat. Dahil tumanggi si Henry na tanggapin ang panukala na ito, mas lalong nagalit si Ketchum at ipinahayag na nahuli nila si Al na nasaktan at duguan sa proseso. Galit na hinawakan ni Henry ang kanyang rifle at binigay kay Louis ang baril. Sinabihan niya itong manatili sa loob na malayo sa bintana at magpapaputok lamang kung talagang kinakailangan. Hindi pinapansin ni Henry ang mga pakiusap ni Curry na ibigay na lang siya sa kanila. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Ketchum na umamin na hindi siya isang sheriff at gustong-gusto niyang malaman kung sino talaga si Henry. Nag-alok si Ketchum na magpalitan sila ng bihag, ngunit tinanggihan siya ni Henry at dahil hindi sila nagbibigay ni Al ng anumang mga impormasyon, pinatay kaagad ni Ketchum si Al. Ikinagalit ito ni Louis at lumabas na nagsimulang magpaputok, kaya kinaladkad siya ni Henry pabalik sa loob habang nagpapaputok ang buong gang. Tinamaan naman si Curry sa binti nang maglakad siya palapit sa bintana. Matapos pagsabihan ng kanyang anak sa pagkilos ng hindi nag-iisip, sinabihan siya ni Henry na itago ang kanyang ulo. Nang marinig ang mga salitang ito na tumutugma sa kanyang panaginip, sa wakas ay napagtanto ni Curry na ang tunay na pagkakakilanlan ni Henry ay si Billy the Kid. Hindi siya namatay noong gabi ng sunog, siya ay nakatakas lang. Hindi siya pinansin ni Henry, sa halip ay kinuha niya ang kanyang lumang baril at holster bago lumabas upang simulan ng pagbaril pagkatapos lamang ng ilang salita. Agad na pinatay ni Henry ang ilang miyembro ng gang bago bumalik sa bahay sa pamamagitan ng bintana, dahilan para makagawa siya ng isang butas na sapat para mabaril ni Curry ang ilang lalaki sa labas. Ang natitirang mga lalaki ay nagsisimula ng palibutan ang bahay, kaya kinuha ni Henry ang isang kutsilyo at lumabas sa likod ng pinto. Tahimik at palihim niyang sinaksak ang dalawang kriminal bago nagtago sa ilalim ng bahay para barilin ang pangatlo. Pagkatapos ay humarap siya kay Stilwell na sinubukan ding gamitin ang kanyang kutsilyo, ngunit pinatay siya ni Henry bago pa man siya makahakbang. Ngayon ay si Ketchum na lang ang natitira, nagtatago siya sa likod ng kulungan ng baboy at nagawa niyang barilin si Henry sa balikat kaya tumakbo si Henry sa kakahuyan upang sundan siya ni Ketchum. Parehong nagtatago ang dalawang lalaki sa likod ng mga puno habang nagpapalitan sila ng putok, ngunit napakahusay ni Henry at nagawa niyang barilin si Ketchum sa binti at balikat. Lumapit si Henry at nagawa ni Ketchum na patamaan siya ng isang huling putok bago siya tinapos ni Henry ng tuluyan. Hindi naman malubha ang mga sugat kaya sa sandaling makabalik siya sa bukid ay pumunta siya kay Curry para tumulong sa paglilinis sa kanyang mga sugat. Nang matanggal ni Henry ang manggas ni Curry upang tingnan ng mabuti ang kanyang braso, nakakita siya ng isang nakakagulat na sorpresa. Si Curry ay may parehong marka ng gang na mayroon si Dugan, kaya binaril niya si Henry dahil nakita niya ito. Sa teknikal na paraan ay hindi nagsinungaling si Curry, inamin niya na isa nga siyang sheriff ngunit siya ay isang buwaya. Siya at ang kanyang mga kinatawan ay nagtatrabaho kay Ketchum dati, ngunit nabalitaan nilang pinaplano silang patayin ni Ketchum sa kanilang huling trabaho kaya sinubukan ni Curry na tumakas at doon nagsimula ang lahat. Si Henry ay nahihirapan na ngunit hindi pa patay kaya gusto ni Curry na siya ang makapatay kay Billy the Kid, ngunit bago pa siya makapagpaputok ay dumating si Louis at pinatay siya. Gusto niyang tumawag ng doktor para sa kanyang ama, ngunit ipinaliwanag ni Henry na huli na ang lahat kaya gusto niyang sabihin sa kanyang anak ang ilang mga huling salita bago siya mawala.
Kapag lumabas si Louis sa kanilang bukid, makakarinig siya ng maraming kwento tungkol kay Billy the Kid kaya gusto niyang malaman ng kanyang anak na kalahati lang sa mga ito ang totoo. Inamin niya na hindi siya naging mabuting tao, at hindi siya naniniwala sa salitang redo o redemption. Sa buong oras na ito ay sinusubukan lang niyang makahanap ng kaginhawaan sa pagpapalaki ng isang mabuting anak. Sa palagay ni Henry ay wala siyang lugar sa bagong mundong ito, ngunit sigurado siyang mayroon si Louis. Matapos umiyak sa pagkamatay ng kanyang ama, inilibing siya ni Louis sa tabi ng kanyang ina. Nang handa na ang kanyang emosyon, inayos niya ang kanyang mga gamit at iniwan ang sakahan kasama ng kanyang kabayo para maglakbay gaya ng dati niyang plano. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!